Ngayon po ay Communion Sunday, kaya po tayo ay babalik sa Gospel according to Luke, sa ating Communion series, God the Son, Son of Man. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito, ang luma ay lipas na, ang bago ay narito na. Luke 5:33-39. Naiba ang Kristyanismo sa lahat ng ibang relihiyon na gawa ng tao. Dahil ito lang ang sistemang pananampalataya na base sa grasya at sa gawain ng Panginoong Diyos at hindi sa gawa ng tao. Dahil dito, hindi maaaring ipaghalo ang paraan ng kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos sa mga makataong relihiyon na gawa lamang ng tao. Yan ang buod ng mensahe ng ating teksto ngayong hapong ito. Sa pamamagitan ng pagsagot ng ating Panginoon sa isang tanong tungkol sa pag-aayuno, inilahad niya ang katotohanan na sa Kanya ang luma ay lipas na at ang bago ay narito na. Ang pinag-uusapan nating mga kapatid ay yung New Covenant, yung bagong kaparaanan ng Panginoon na Kanyang ipinahayag nung siya'y dumating. Pero ito ay hindi talaga bago sapagkat ito ay ipinahayag na niya sa lumang tipan, ngunit hindi lamang nakita ng mga tao at hindi isinapuso ng mga pinagbigyan ito. So ang una nating makikita sa ating teksto ay ang tanong mula sa makataong relihiyon na gawa ng tao. Una, ang pinanggalingan ng tanong ay kumakapit pa sa relihiyong makatao. Tignan po natin kung kanino nanggaling yung tanong. Ang sabi ng ating teksto sa verse 33, "And they said to him, the disciples of John fast often and offer prayers, and so do the disciples of the Pharisees." So, and they said to him, sino yung they? Kung babasahin po natin yung pinanggalingan nating teksto, yung party ni Levi, yung party ni Matthew, siguro po yung they ay yung mga tao na naroroon. Ang mga tao po na naroroon, according to Luke 5:29, ang sabi doon, there was a large company of tax collectors and others reclining at the table. Ang sabi din doon, and the Pharisees and their scribes grumbled at his disciples. So, nandun ang mga Pariseo, pero merong tax collectors and others. Ang sabi sa Matthew, chapter 9, verse 14, ang mga nagtanong doon, ang sabi doon ganito, then the disciples of John came to him, saying. So doon, the disciples of John ang nagtanong. Pero sa Mark chapter 2, verse 18, parang iba yung nagtanong, mas generic, no? Now John's disciples and the Pharisees were fasting, and people came and said to him, why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast? So, hindi tiyak kung sino talaga yung nagtanong, pero kasama doon ay ang disciples of John at ang yung disciples of the Pharisees. Ang mga tagasunod ni John, si John the Baptist po ito, ay marahil naghihintay pa sa ipinangakong Mesiyas ni John na inilarawan niya bilang isang bridegroom. Sabi sa John 3:28-29, sabi ni John doon, you yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, hindi ako ang Mesiyas. But I have been sent before him. The one who has the bride is the bridegroom. So yung Mesiyas ay bridegroom, tila isang bridegroom. The friend of the bridegroom, siya yun, who stands and hears him, rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is now complete. Ganun po yung anunsyo ni John sa kanyang mga disipulo. Kaya naman siguro, later on sa verse 34 ng ating teksto, ang ginamit na larawan ni Jesus sa kanila ay bridegroom. Sapagkat alam ni Jesus na ganon ang pagkakilala ni John sa kanya. Bridegroom siya. Ang pagbanggit ni Jesus, mapapansin ninyo, doon sa verse 32, nung nasa party pa sila ni Levi, sabi niya, I have not come to call the righteous but sinners to repentance.
Siguro po yun ang nag-udyok sa mga disipulo ni Juan na magtanong sa kanya tungkol sa pag-aayuno. Kasi si John, ang kanyang katuruan is a gospel of repentance. Naalala nyo sa Matthew chapter 3 verse 4, ang description po kay John doon, "Now John wore a garment of camel's hair and a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey." So ang kanyang gospel po ay gospel of repentance. Para sa mga tagasunod ni John the Baptist, maaaring silang kumakapit doon sa kaparaanan na tinuro ni John. Isang gospel of repentance. At si John po, ang kanyang inihalimbawa ay pagiging asetiko. Yung parang hiwalay sa lipunan, kaya nasa ilang siya, nasa wilderness siya, at siya ay kumakain ng locust and wild honey. Ngayon, para sa mga Pariseo, ang pag-aayuno ay isa sa mga regulasyong relihiyoso na kanilang idinagdag sa batas ni Moses. Kasi sa batas ni Moses, minsan lang iniutos ang pag-aayuno. Sa buong Old Testament actually. At yun ay para lang sa Yom Kippur, o ang tawag natin doon, the Day of Atonement. Sa Leviticus 16:29, ang wika ni Moses doon, "And it shall be a statute to you forever that in the 7th month, on the 10th of the day of the month, you shall afflict yourselves." Yung pong word na afflict, ang ibig po sabihin noon ay mag-ayuno. To fast. Para sa pananalangin, kasi yung Yom Kippur ay Day of Atonement, kung saan ang buong bayan ay nagre-repent sa kanilang pagkakasala. Ngunit dinagdagan ng mga Pariseo ito ng kung ano nung mga reglamento. Pag-aayuno halimbawa, 2 beses isang linggo. Hindi naman iniutos sa Old Testament yon. Pero sa Luke 18:12, naalala niyo yung Pariseo na nasa templo na nanalangin? Ang wika niya ay fast twice a week. Ang sabi ng mga dokumento ng mga Hudyo, Monday and Thursday ang kanilang fast day. At tinuro pa nila na kapag sila ay magfa-fast, kailangan magmukha silang malungkot. Kaya nga pinagalitan sila ni Jesus sa Matthew 6:16. Ang sabi niya, "And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites. For they disfigure their faces, that their fasting may be seen by others." Kasi nga ang nangyari sa kanilang relihiyon, naging panlabas. Ginamit ng mga Pariseo, ng mga relihiyoso na Hudyo noong panahon na yon, yung law of Moses para gawing parang rules. Sabi nila, ang paglapit sa Diyos ay dapat susundin nyo ang lahat ng batas na ito. Ang pakay ng law ay hindi po iyon. Ang pakay ng law ay ipakita sa mga tao na kung susubukin yung sundin ang lahat ng ito, hindi nyo kaya. Kaya manampalataya na lang kayo sa aking ipinangakong tagapagligtas. At sa buong Old Testament, meron siyang pinangakong isang Mesiyas na darating na magmumula sa lahi ni Abraham. Hindi ba sa Genesis 12:3, pinangako ni God kay Abraham yon? And from your offspring, sabi niya, all of the world will be blessed. Sa Genesis 22:18, pinangako niya muli, at mula sa iyong offspring, all of the world will be blessed. Sa Galatians 3, ang paliwanag ni Pablo, yung offspring po na yun ay si Jesus. Kaya sa Genesis pa lang, ipinangako na magkakaroon ng tagapagligtas. Ngayon, hindi isinasantabi ni Jesus ang lumang tipan dito sa sinabi niya dito. Hindi niya pinawawalang bisa. Ito ay binigay upang ituro ang mga makasalanan kay Jesus. Sabi sa Galatians 3:19, "Why then the law?" Bakit binigay ang batas? "It was added because of transgressions until the offspring," yung mga hindi pa nananampalataya kay Jesus, "should come to know the promise had been made, and it was put in place through angels by an intermediary." So, yung ibig sabihin po noon, yung batas po ay parang tinuturo lang ang lahat ng tao kay Jesus. Yun po ang pakay ng batas. Ang tinutuligsa ni Jesus dito ay ang relihiyon ng gawa. Yung pagiging asetiko ng mga disipulo ni John the Baptist. Malamang, hindi natin alam kung at this point si John the Baptist ay pinatay na, pero mukhang yung iba niyang disipulo mali ang intindi sa kanyang gospel.
Ang kanyang gospel, ihanda niyo ang inyong puso at magrepent sapagkat nariyan na ang Mesiyas. Darating na ang Mesiyas. Intayin niyo siya. So yung mga disipulo ni John the Baptist, hinihintay siguro, at habang sila ay naghihintay, sila ay sumusunod sa pagiging asetiko ni John. Yung mga Pariseo naman, ginamit nilang pagkakataong ito para ipangalat pa sa tao na kailangan mag-ayuno. Kailangan sundin ng batas. Pero ang sabi nga ng batas, minsan lang mag-aayuno sa isang taon. Kaya lang dinagdagan ito ng mga Pariseo kasi gusto nilang ipakita na sila'y banal. Yung po ang tinutuligsa ni Jesus sa kanyang pagdating. Para sa kanila, sa mga Pariseo, sa mga relihiyoso, para sa kanila, isa ito sa mga mabubuting gawa, yung pag-aayuno, na magdadala sa kanila sa kaharian ng Diyos. Ngunit, panlabas lamang na pagpapakitang tao na walang katumbas na espiritual na katotohanan sa kanilang kalooban. Kaya later on sa book of Matthew, sa Matthew 23:27-28, ganitong sabi ni Jesus sa mga makataong relihiyoso. Yung umaasa sa gawa, sa mabubuting gawa. Ganitong sabi niya, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites." Sakit, no? Diretso ang ating Panginoon. "For you are like whitewashed tombs." Para kayong whitewashed tombs, yung maputi sa labas, di man nilalagyan ng white paint yon, pero ang laman ng tombs ay bulok. Bulok na patay, di ba? "Whitewashed tombs, which outwardly appear beautiful, but within are full of dead people's bones and all uncleanness. So you also outwardly appear righteous to others, but within you are full of hypocrisy and lawlessness." Ang ayaw ng Panginoon ay ang relihiyon na walang katotohanan sa kalooban. Ang ayaw niya ay ang umaasa sa mabubuting gawa at hindi sa kanyang paraan ng kaligtasan. Makikita natin dito na ang inaasahan ng mga taong ito, siguro yung mga disipulo ni Juan at yung mga Pariseo, ang kanilang inaasahan ay makataong relihiyon para sa kanilang kaligtasan. Ang kanilang mabubuting gawa o pagsunod sa reliyosong gawain na likha lang ng tao. Tanda ito ng kagustuhan ng lahat. Kagustuhan kasi nating lahat na makontrol ang ating eternal destiny. Gusto natin meron tayong ginagawa. Kasi kung meron tayong pwedeng gawin, edi kontrolado natin ang ating kinabukasan sa susunod na buhay. Pero hindi natin kontrolado, mga kapatid. At wala tayong magagawa. Katulad ng ating alam. Gusto nating maging Diyos na hawak ang sarili nating buhay dito at sa sumakabilang buhay. Hindi natin hawak, mga kapatid. Wala po tayong kontrol. Ang makataong relihiyon, ganyan ang kaisipan. Kaya kong magpunta sa langit ng mag-isa. Kaya ko sa aking mabubuting gawa. Ganyan ang tinuturo ng pinakapopular na relihiyon sa ating bansa. Na dapat sumunod sa mga ritual at sakramento. Na kailangan magpunta sa misa upang mabawasan ang kasalanan. Hindi ba? Ganon ang kasabihan. Pagka masyado kang madalas magpunta sa misa, baka ka lumampas sa langit sapagkat ang kanilang kaisipan ay dahil pwede tayong mag-accumulate ng merit. Wala po tayong ganong kakayahan. Kahit na anong gawin nating pagsunod sa makataong relihiyon, hindi po tayo makararating sa langit, kundi sa pananampalataya lamang kay Jesus. Yun ang bago na kanyang inihain at ipinahayag sa atin. So makikita dito, una sa lahat, yung pinanggalingan ng tanong. Pangalawa, pinapakita dito ang paghambing sa mga tagasunod ng tagapagligtas. So yung mga tumatangan pa, kumakapit pa sa makaluma, tinuligsa nila yung mga kumakapit na kay Kristo Jesus. Ang mga nagtatanong kay Jesus ay nagpakita ng oposisyon sa ikinikilos ng mga alagad ni Jesus. At si Jesus mismo. Imbis na sila ay mag-ayuno at manalangin,
Wika nila, sila ay kumakain at nagiinuman sa kanilang pagdiriwang sa pagbabagong buhay ni Matthew. Yun ang kanilang complaint. Ito ay isang paghahambing ng relihiyon na ito ay isang paghahambing ng relihiyon na nakasandig sa kaligtasan sa pamamagitan ng gawa at ng relihiyon na paraan ng kaligtasan ng Diyos na mula pa nung umpisa ay nakasandig na sa kanyang kagandahang loob at katapatan sa kanyang pangako. Nangako ang Diyos sa Genesis na nangako siya na siya ang magbibigay ng paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang Mesiyas. Kaya nga nung naniwala si Abraham sa kanyang pangako, and he believed the Lord, sabi sa Genesis 15:6, and he counted it to him as righteousness. So, panahon ni Abraham, siya ay na-save. He was counted as righteous. Yun po ay isang statement na si Abraham ay na-save. Wala pa pong batas noon. Wala pa si Moses. Wala pa ang law. Paano siya na-save? Because he believed the Lord. Ano ang pinaniwalaan niya? Yung pangako ng Diyos na magmula sa iyo ay magkakaroon ng isang offspring na magliligtas sa buong mundo. Si Jesus po yun. Naniwala si Abraham doon. Kaya sa Genesis 22:18, yung inulit po yung pangakong yon. And in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. Dahil naniwala si Abraham. Sa Deuteronomy 9, verses 4 and 5, pinaalala ni Moses sa mga Israelita, do not say in your heart, after the Lord your God has thrust them out before you, yung mga kaaway nila sa Canaan, it is because of my righteousness that the Lord brought me in to possess this land. Whereas it is because of the wickedness of these nations that the Lord is driving them out before you. Not because of your righteousness or the uprightness of your heart are you going in to possess the land. So pinapaalala ni Moses na hindi tayo tumatanggap ng promise ng Panginoon dahil sa ating kabutihan. At sa sitwasyon na yon, tinatanggap nila yung promised land dahil galit at napupot ang Diyos sa mga idolatry ng mga bayan na nandun sa promised land na yon na kanyang pinalayas. So hindi dahil sa righteousness ng mga Israelita ang kanilang pagkakapili, kundi dahil nangako ang Diyos. Ang pagdiriwang ni Matthew at ng ibang mga alagad ni Jesus ay larawan ng kagalakan ng mga tunay na iniligtas na ni Jesus at nananampalataya na sa kanyang paraan ng kaligtasan. Sinabi ni Jesus later sa Luke chapter 10 verse 20, nevertheless, do not rejoice in this that the spirits are subject to you, kasi binigyan niya yung kanilang mga disipulo ng kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo. Sabi niya, do not rejoice that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. E nung panahon na yun, yung mga disipulo hindi pa talaga lubos na naniniwala kay Jesus, pero meron na silang pananampalataya sa Kanya. Ang sabi niya, rejoice! Kasi dapat lahat ng tumanggap kay Jesus, ganon ang ugali, nagre-rejoice. Walang kaligtasan sa mabubuting gawa o pagsunod ng batas, sapagkat wala naman talagang makasusunod ng ganap sa kautusan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ginawa na ni Jesus para sa atin, yung kanyang perfect life at yung kanyang sinless death. Kapag tayo nanampalataya na sa ginawa na ni Jesus sa atin, doon tayo maliligtas. Mahirap talagang tanggapin ang katotohanan, mga kapatid, na ang lahat ng tao ay pinanganak ng makasalanan at walang kakayanan na makamtan ang langit sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sabi ni Pablo sa Ephesians 2, you are dead in your trespasses and sins. Sabi niya roon, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath,
like the rest of mankind. Lahat po tayo ay kinapopootan ng Diyos dahil sa ating pagiging makasalanan. Kaya naman, sabi sa verse 4, "But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ." Yun po ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang paraan ng sariling gawa ay mas katanggap-tanggap sa karamihan ng tao dahil ito ay parang mas tama sa mata ng tao. Hindi ba tama, pastor, na pag ikaw yung mabuti, kayo makakapunta sa langit? Hindi ba tama yon na kailangan gumawa ka ng kabutihan? Sabi ng Proverbs 14:12, "There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death." Akala natin ganun ang paraan. "Wide is the road to destruction," sabi ng ating Panginoon, "and many go thereby." Maraming nalilinlang ang kapahamakan. So yan po ang tanong mula sa makataong relihiyon. Anong sagot? May sinagot si Jesus. Ang sagot mula sa makalangit na tagapagligtas na mula sa Diyos. So merong tanong mula sa makataong relihiyon na gawa ng tao. Merong sagot mula sa makalangit na tagapagligtas na mula sa Diyos. Anong sagot ang tatanggapin natin? Yung mula sa tao o yung mula sa Diyos? Ewan ko sa inyo. Pero ako makikinig ako sa sinabi ng Diyos. Ang sabi niya, ang kagalakan na dala ng pagdating ng tagapagligtas. Tingnan niyo yung verse 34. "And Jesus said to them, 'Can you make wedding guests fast while the bridegroom is with them?'" Ewan ko sa inyo, wala pa siguro tayong napuntahan na kasalan na nagluluksa ang mga nag-a-attend. No? Marami na po akong kinasal. Usually po, ang umiiyak po yung nanay ng bride. Pero dahil sa katuwaan, no? O kung minsan nung umiiyak, yung nanay nung groom. Parang yung nanay ko po, nung kinasal po ako, iyak po ng iyak. No? Dahil po sa katuwaan yon, hindi po dahil sa laki ng gasto sa kasal ko. No? Hindi po. No? Dahil sa katuwaan. Sapagkat ang kasal, noong panahon ni Jesus, ay okasyon laging masaya. Noong panahon ni Jesus at noong panahon natin, laging masaya ang kasalan. No? In fact, noong panahon ni Jesus, 1 linggo ang wedding reception. 1 linggo. Grabe, no? Ang laki siguro ng gastos noon. No? In fact, yung una niyang mirakulo, nung siya ay nasa lupa, ay ginawa niya saan? Sa isang kasalan, sa bayan ng Cana. Bakas muli sa sagot ng ating Panginoon ang kagalakan na dapat marka ng lahat ng tatanggap sa kanyang paraan ng kaligtasan. Kailangan masaya. Isa rin itong pagpapakilala sa mga relihiyoso na maling pananalig nila sa relihiyon na walang buhay at galak. So nung kanyang sinagot ito, parang tinutulig sa niya yung, wala kayong galak kasi hindi totoo ang inyong pinaniniwalaan. Ang paggamit ni Jesus ng kasalan ay isang larawan ng kaugnayan niya sa kanyang iglesia. Di ba? Sabi sa Ephesians 5:25, "Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her." Si Jesus ay namatay para sa kanyang iglesia. Datapwat ang mga asawang lalaki ay dapat iniaalay ang kanilang buhay para paglingkuran ng kanilang asawang babae. Bagay dito, hindi na tayo kailangan sabihan ng ganyan. Kasi natural tayong naglilingkod sa ating mga asawang babae. No? Masunurin tayong mga Pilipino. Sabi din sa Ephesians 5:32, "This mystery is profound and I'm saying that it refers to Christ and the church." So ang pag-aasawa, ang marriage, ay isang simbolo ng relationship ni Jesus sa church. No? At ang mga miyembro ng iglesia, alam nyo ba, ang bawat miyembro ng iglesia ay kaloob ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama sa kanyang anak. John 6:37, "All that the Father gives me will come to me." O lahat ng maniniwala sa akin, lahat ng lalapit sa akin ay lalapit sa akin, and whoever comes to me I will never cast out. Ang sabi niya sa John 17:24, nung siya'y nananalangin ng kanyang high priestly prayer, "Father, I desire that they also whom you have given me." Tayo ay mga kaloob kay Jesus.
Mga love gift ng Father to the Son. I desire that they also whom you have given me may be with me where I am, to see my glory that you have given me because you loved me. Meron pong love relationship ang Diyos Ama at ang Diyos Anak at ang mga kaloob ng Panginoon sa kanyang anak ay ang mga mananampalataya at miyembro ng kanyang iglesia. Napakagandang love gift. Napakagandang larawan. Ang larawan ng bridegroom ay kalat na kalat sa kasulatan ng mga propeta na nagpapahiwatig din ng pag-ibig at pagpili ng Diyos ng kanyang mga hinirang, ng kanyang mga hirang, yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga hirang, at simbolo ng kanyang ipinangakong kaligtasan. Isa na dito ang Isaiah 54 verses 5 to 8. Ang wika doon ng Panginoon through Isaiah ay ganito, "For your Maker is your husband. The Lord of hosts is his name. And the Holy One of Israel is your Redeemer." The Holy One of Israel, si Jesus yun. "The God of the whole earth he is called. For the Lord has called you like a wife deserted and grieved in spirit, like a wife of youth when she is cast off, says the Lord." Kasi di manalayo ang Israel sa Panginoon. Ang pangako niya, ibabalik ko kayo. "For a brief moment, I deserted you," sabi ng Diyos. "But with great compassion, I will gather you." Yan ang pangako niya. "In overflowing anger, for a moment, I hid my face from you. But with everlasting love, I will have compassion on you, says the Lord, your Redeemer." So yung image ng bridegroom, kilalang kilala ng mga Israelita ito. Ginamit ni John the Baptist yung larawan ng bridegroom, katulad ng nabasa natin kanina. Ang sinasabi ni Jesus ay ito, siya ang pinangakong tagapagligtas ng bayang Israel at ng buong mundo. Yan ay prinopesiya sa lumang tipan sa larawan ng isang bridegroom. Isang bridegroom na tutubos sa kanyang sinisintang hirang. Dapat magalak ang lahat sa kanyang pagdating. Manampalataya na sa kanya at talikuran na ang mga relihiyon ng sariling gawa. Yung ating pong Lord's Table celebration ngayong araw na ito ay isang pagdiriwang, isang kagalakan sapagkat totoo na ang pagtubos ng bridegroom sa atin. Ngayon, makikita natin ang katotohanan ng darating na pagsasakripisyo ng Mesyas. Tingnan niyo yung verse 35. Medyo biglang lumungkot ang tema ng section na ito. Sabi sa verse 35, "The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in those days." Alam niyo yung fasting kasi ginagawa madalas in order to mourn. Kasabay ng mourning. Kaya iniutos yun sa Day of Atonement kasi sa Day of Atonement, dapat nag-aayuno ang mga Israelita to mourn over their sins. Kaya naging kaugalian nila, kapag may namamatay o kapag may kalungkutan, sila ay nagfa-fast upang ipakita ang kanilang kalungkutan. Sa putong ito ng kanyang pagsagot sa mga tao, nagbitaw ng isang malungkot na katotohanan at propesiya ang ating Panginoon, ang papalapit na takdang araw ng kanyang pagpunta sa krus. The days will come, sabi niya, katagang madalas gamitin ni Jesus sa Luke, at tuwing babanggitin niya yon ay merong isang prophecy na siyang binibitawan. Makikita natin dito na hawak ng ating Panginoon ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Alam niya na siya ay papunta sa krus. Alam niya kung anong kaparaanan ng kanyang pagkamatay. Alam niya kung kailan. At alam niya, higit sa lahat, kung bakit at kung para kanino. Para sa atin yun, mga kapatid. Para sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Kaya siya nagpunta sa krus. When the bridegroom is taken away, yung pong katagang taken away ay isang salita na patungkol sa kamatayan sa krus. Sapagkat yun ay isang bigla at marahas na pagkakahiwalay. Yung salitang taken away. So, ang sabi niya doon,
when the bridegroom is taken away from them. Isang bigla at marahas na pagkakawalay. Dahil yun po ang mangyayari sa kanya sa krus. Isang mahalagang katotohanan ang makikita natin dito upang matupad ng Panginoon ang kanyang ipinangakong kaligtasan. Upang maging kagalakan nga ang kaligtasan natin sa kanyang nagawa na, no? Nung binigay niya ito, hindi pa niya nagagawa yung krus. So isang katotohanan makikita natin dito, upang matupad ng Panginoon ang kanyang ipinangakong kaligtasan, kailangan niya munang tubusin ito sa pamamagitan ng pag-alay niya ng kanyang sarili sa krus. So in verse 35, ang cost ng ating rejoicing. Kaya tayo nakakapag-rejoice sa ating kaligtasan dahil ang kanyang katawan ay dinurog at ang kanyang dugo ay umagos. Kaya naman yan ang elements ng Lord's table. Inaalala natin ang kanyang ginawang sakripisyo sa krus. Bagaman sukdulang kagalakan ang mapapasa atin sa ating pagtanggap ng kaligtasan ni Jesus, sukdulan din na sakripisyo ang kailangan niyang danasin upang makamit ito para sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Yan po na pag-aralan natin sa Book of Hebrews. Siya yung naging sacrifice, the perfect sacrifice, para ang ating kaligtasan ay maging perfect. Ang pag-aayuno ay simbolo ng kalungkutan, kaya hindi dapat gawin habang naroroon ang bridegroom. Nakakita na ba kayo ng kasal na naghanda ka ng napakaraming pagkain, tas nung iyong inalok sa isang guest, ang sasabihin niya sa iyo, ay, fasting po ako ngayon eh. No? Di ba parang gusto mo sipain yung guest na yon? Pagkatapos kung gumastos at naghanda ng napakaraming pagkain, sasabihin mo, fasting, ba't ngayon ko pa nag-fast? Di ba? Mag-fast ka sa ibang araw, wag sa kasal. Dahil nandyan ang bridegroom. Isang okasyon na masaya. Ngunit sa kanyang sandaling pagkawala, pagkatapos ng kanyang pagkamatay sa krus, di ba lungkot na lungkot ang mga disipulo niya? Hindi malayong isipin na during that time, hindi sila makakain dahil sa kalungkutan. So siguro yun ang sinasabi niya, while I am away, they will be fasting. At pagkatapos niyang umangat sa langit, so yung kanyang ascension hanggang sa kanyang muling pagbabalik, naghihintay tayo sa kanya. Hindi kinomand ni Jesus ang fasting, pero in-expect niya ito. Kasi sabi niya sa Matthew 6, and when you fast, ibig sabihin, ine-expect niya na mag-fast tayo. Sa Acts 13, bago pinadala si Saul at si Barnabas, anong ginawa ng elders ng church sa Antioch? They prayed, they worshiped, and they fasted. Sa Acts 14:23, bago pumili ng elders, anong ginawa ng mga elders? They prayed and they fasted. So, Jesus does not command fasting, but He commends it. So, kaya nga meron tayong prayer and fasting guide, no? Na ibinigay sa inyo. Lahat ba kayo meron? Ang wala nito, absent Lahat kayo meron. Okay, kung wala kayo, humingi kayo sa mga usher. Next week po, starting tomorrow, ay ating prayer and fasting week. February 5 to 9. At tayo po ay mananalangin bilang isang church. 8 p.m. every evening, starting tomorrow night. Narito po tayo. No, ang gagamitin yata nating venue, yung chapel, sa baba. At siyempre, katulad ng dati, maaari kayong mag-join online via Zoom. So, on-site and online po ito. Ating prayer and fasting week, February 5 to February 9. Huwag niyong wawalain yan, iuwi niyo po. No? Fasting po tayo, so huwag niyong kakainin. No? Meron pong guide sa fasting. Pwede po kayo mag-fast from Netflix. Yan. Pwede kayo mag-fast from Facebook, from IG. Mag-fast kayo from social media. Malaking bagay na po yun, lalo na po sa kabataan. No? Yung mga katulad ko, kailangan namin mag-fast talaga sa pagkain. No? Kaya ako po ay magfa-fast. No? Hindi ko na po sasabihin kung paano. Bawal po kasi sa akin ang hindi kumain dahil diabetic po ako. Actually, excuse ko lang po yon. No?
para ako'y makakain. Pero tayo po ay in-expect ng Panginoon na mag-fast hanggang sa kanyang pagdating. At ang pag-aayuno po, hindi natin ginagawa dahil tayo malungkot, dahil tayo galak na galak sa ating kaligtasan. Hindi natin ginagawa dahil tayo ay parang may kailangang gawin para tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Hindi po natin ginagawang ganoon. Ginagawa po natin ang pag-aayuno dahil sa tindi ng ating pananalangin para gawin ng Diyos ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Yan po ang fasting. Nasa third point na po tayo. Malapit na po tayo matapos. Ang luma ay lipas na, ang bago ay narito na. Upang lalong maging malinaw sa kanyang mga kausap ang katotohanan na ito, nagbigay ang ating Panginoon ng isang parabol tungkol sa bago at lumang tela o damit at tungkol sa bago at lumang sisidlang alak o wineskin. Ang una nating makikita ay ang panlabas na bunga ng tunay na kaligtasan ay iba sa panlabas na anyo ng makataong relihiyon. Bakit po gano'n ang akin pong sinabi? Tingnan niyo po yung verse 36. He also told them a parable. No one tears a piece of new garment and puts it on an old garment. If he does, he will tear the new, and the piece from the new will not match the old. Kanina pong umaga, ang illustration po ni Pastor Larry dito, yung pantalon na nanisnes, na butas, no? Na gusto niyong patsihan. No? Hindi kayo kukuha ng bagong pantalon para kumuha ng kaprasong tela para ipatsi sa lumang pantalon. Di ba? Tsaka sa mga kabataan ngayon, uso na ang butas na maong. No? Di ba? Minsan nakakita niyo, warak na warak yung mga maong ng mga kabataan. No? Kayo ba kaya niyong magsuot ng ganon? No? Hindi ko alam kung bakit uso ngayon yon. Actually, nung panahon namin, uso din yon. No? Uso din yon. Ang sinasabi ni Pastor Larry doon, hindi angkop na magsira ng isang bagong pantalon para patsihan ang lumang pantalon. Malinaw ang ibig sabihin. Hindi maaaring itahi o pagsamahin ang isang bagong pananampalataya na nakabase sa grasya at pangako ng Diyos sa hungkag na pananampalataya na nakabase sa gawa. Hindi pwedeng pagsamahin ang grace at works. Romans 4:4. Now to the one who works, his wages are not counted as a gift, but as his due. Nakuha nyo? Ang grace po ay gift. Hindi po sweldo. Ang works po ang nagdi-deserve ng sweldo. Hindi po grace. So hindi po sila compatible. Sabi sa Romans 11:6, but if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. Ang ginawa po ng makataong relihiyon ng mga Hudyo, ginamit nila ang Old Testament law para gumawa ng relihiyon by works. Hindi naman layunin ng Diyos na ganon ang pakay niya sa law. Hindi. Ang pakay niya sa law para maipakita lang sa atin kung gaano siya kabanal at kung gaano tayo makasalanan. Para tayo ay manalig sa kanyang pangakong kaligtasan. Hindi sa ating sariling gawa. No? Kinurap ng mga relihiyosong Hudyo yung Old Testament law at ginamit nila na parang works salvation. Hindi po tayo pwedeng ihalo ang salvation by grace through faith at ang salvation by works of men. Hindi po pwedeng paghaluin. So hindi po kayo pwedeng maging konting Kristiyano pero bahagyang ganito, no? So ako ay mananatiling ganito sa aking kinalakhang relihiyon, pero papatsihan ko lang ng konting Kristyanismo. Hindi po pwede. Sapagkat hindi po compatible ang grace at ang works. Ang New Covenant po na nilaunch ng ating Panginoon is a covenant of grace. Covenant siya ng salvation by grace through faith. Covenant siya na nagsasabi kailangan natin mag-repent sa ating mga pagkakasala, sa ating hindi paniniwala sa Kanya, at maniwala kay Jesus. Kailangan natin mag-repent sa ating sariling paggawa,
para makarating sa langit at umasa lang sa kanyang pangakong kaligtasan. Yun po ang New Covenant. Yun po yung bagong tela. Yun po yung new wineskin. Yun po yung bagong wine. Yun po ang in-inaugurate ng ating Panginoon. Hindi maluluwalhati ang Panginoon kung ang kaligtasan ay ayon sa relihiyosong gawain. Magiging dahilan lamang ito upang ang tao ay makapagmalaki sa Kanya. Nakarating ako na sa langit dahil sa aking sariling gawa. Kaya naman ginawa niyang ayon sa grasya at sa pamamagitan ng pananampalataya ang tunay na kaligtasan. Sabi sa Ephesians 2:8-9, di ba? For by grace you have been saved through faith. And this faith is not your own. It's not your own doing. It is the gift of God, not a result of works. Linaw, no? So that no one may boast. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 1:27-29, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are. Bakit? Bakit tayo pinili ng Diyos? Tayo yung fools, tayo yung foolish, tayo yung weak, tayo yung despised. Why did God choose us? Bakit tayong pinili niya? Bakit tayong niligtas niya? So that no human being might boast in the presence of God. Ang lahat ng kalwalatian sa Kanya, hindi po sa atin. Alam niyo ba na tayo niligtas niya for His name's sake? Not for our sake, but for His name's sake. Ang pananamit ay madalas gamitin sa Biblia na simbolo ng mabuti o masamang pag-uugali at pamumuhay. Kaya tingin ko, ito po ay sasabihin kong opinion ko lang. No? Kaya po ginamit ni Jesus siguro yung damit bilang larawan. Kasi sa Isaiah 61:10, ang sabi ron, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God, for He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with a robe of righteousness. So para sigurong ginamit ng Panginoon yung pananamit bilang isang simbolo ng ating pamumuhay. Yung panlabas na pamumuhay. Ang taong niligtas ni Jesus ayon sa kanyang grasya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, ay magre-resulta sa isang bago at matagumpay na pamumuhay dahil sa pasasalamat niya na umaapaw. Dahil sa ating overflowing thanksgiving sa ating Panginoon, dahil sa Kanyang pagliligtas sa atin by grace through faith, magkakaroon ng fruit ang ating buhay. Anong fruit yon? Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Yun ang magiging pananamit natin. In fact, sabi ni Paul sa Colossians, put off the works of unrighteousness, put on the works of righteousness. Ngunit ang mga mananatiling nakaasa sa mga relihiyon ng makataong gawa, yung umaasa sa sarili nilang kalakasan, umaasa sa sarili nilang relihiyon, ay patuloy na magpapakita ng di matuwid na pag-uugali. Yung tinatawag na works of the flesh, nasa Galatians 15:19-21. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, etc., etc., etc. Lahat po yon ay nakikita natin sa majority ng ating mundo na nagsasabi na sila ay merong relihiyon. Na nagsasabi na sila ay tumatawag sa isang Diyos. Na nagsasabi na sila ay merong sistema ng relihiyon na maghahatid sa kanila sa langit dahil sa kanilang mabubuting gawa. Pero anong nakikita natin? The works of the flesh. Ang dapat nating makikitang garment natin ay yung garment na fruit of the Holy Spirit. Ang panloob na espiritu ng tunay na pananampalataya ay mas makapangyarihan kaysa hungkag na diwa ng makataong reliyon. Medyo malalim ang Tagalog ko dito mga kapatid, pagpasensyahan nyo na, taga Bulacan po ako. No?
Ang sabi sa verse 37, "And no one puts new wine into old wineskins. If he does, the new wine will burst the skins and it will be spilled and the skins will be destroyed. But new wine must be put into fresh wineskins, and no one after drinking old wine desires new, for he says the old is good." Ang sunod na larawan ay pinakita natin Panginoon ay ang bago at lumang sisidla ng alak, wineskin. Ang alak noon ay parang malapot na concentrate na nilalagay sa mga balat na sisidlang alak. Bakit? Kasi ang ginagawa nila sa wine, na pinrest out nila from grape, no? Pakukuluan nila yon. Siyempre, ang kahit na anong pinakuluan, mag-aangat ang alcohol. At magiging paste, magiging concentrate. Habang concentrate siya, nagfe-ferment siya, nagpo-produce siya ng alcohol. Nilalagay nila ito ngayon sa wineskin. At yung wineskin, bit-bit nila. Pagdating nila sa kanilang party, parang toothpaste. Kanilang ilalabas ang wine paste sa isang bowl, lalagyan nila ng tubig, hahaluan nila. Kaya yung matinding alcohol ng isang wineskin ay madadilute dun sa wine, sa bowl. Kaya nung sa wedding at Cana, yung wine na ginawa ni Jesus ay nasa jars. Kasi pinipress out from the wineskin, tapos hinahaluan ng tubig. Para hindi masyado nakakalasing. Ganun po ang wine noon. Kaya po nasa wineskin. Ang bagong alak na nagfe-ferment pa yung alcohol concentrate ay tiyak, puputok kung ang sisidlan niya ay luma. Kasi yung old wineskin, banat na yon. Sabi nga ni Pastor Larry, ang wineskin, kung minsan ginagawa nila from a goat, yung neck ng goat, yung parang neck ng wineskin, tas yung kabaan ng kanyang katawan ang nagiging laman ng wineskin, kapag yon ay luma na banat na yung balat. Kapag nilagyan mo ng new wine, ang old wineskin, puputok. Yung po ang sinasabi ni Jesus. Gayon din ang bagong pananampalataya na ayon sa grasya na ay may espiritu ng kapangyarihan na hindi maaaring ipaloob sa mga ritual at reglamente ng luma at makataong relihiyon na ayon sa gawa. Hindi pwedeng ihalo, mga kapatid. Ang isang mananampalataya na yung mga nananampalataya na sa ginawa ni Jesus para sa kanila. Ang panawagan, ang katotohanan, ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa kanila. Sapagkat sila ay bago na. The Holy Spirit will indwell. 1 Corinthians 3:16, "Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you?" 1 Corinthians 6:19, "Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God?" At hinihikaya tayo na pinananahanan na ng Espiritu ng Diyos na magpasakop palagi sa kapangyarihan nito. Saan yun, Pastor? Ephesians 5:18. Sabi doon, "But be filled with the Spirit." Pero anong pinagmulan? Anong comparison? Pansinin nyo. "And do not get drunk with wine." Yung wine kasi ay isang simbolo ng isang spirit. Yung wine ng mundo, spirito that will lead to debauchery. Yung wine ng Holy Spirit, yung Espiritu ng Diyos, will lead to addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Ano yun? Joy. Pagka-filled tayo by the Holy Spirit, there is joy. Iba ang kapangyarihan. May taglay na siyang kapangyarihan na magbubunga ng isang kalidad na buhay na iba sa pamumuhay ng mga umaasa lang sa patay at walang diwa na reliyon. Ang kapangyarihan na ito ay kaloob ng Diyos ayon sa kanyang grasya at kagandahang loob. Galing sa Diyos ang ating bagong buhay. Isa pang babala ang binitawan ng Panginoon. Tingnan niyo yung verse 39, napansin niyo ba? "And no one after drinking old wine desires new." Kapag nakasanayan na yung lumang relihiyon, ang hirap nang yakapin yung relihiyon na hindi ayon sa ating sariling gawa, kundi ayon sa gawa ni Jesus. Ang hirap umasa
sa isang Diyos na hindi natin nakikita. Aasa ako sa Kanyang gawa at hindi sa sarili kong gawa. Kapag nakasanayan na natin ang lumang relihiyon, ang makataong relihiyon, ang relihiyon na ayon sa gawa, mabubuting gawa, napakahirap na kapatid na umasa sa tunay na kaligtasan na pananampalataya lamang kay Jesus. Yun ang isang babala. Kaya mga kapatid, ito ang aking mga huling sasabihin sa inyo. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Tayo po ay napapailalim niya sa new covenant. Kaligtasan ayon sa pangako ng Diyos. Kaligtasan na nakabase sa gawain ng Diyos at hindi sa gawain natin. Mabubuting gawa na si Kristo ang may gawa. Pambayad sala na si Kristo ang namatay. Yan ang new covenant. Kaya in fact sa ating pagse-celebrate ng Lord's Table, babanggitin ni Kristo yan. This is the new covenant in my blood. This is the new covenant in my blood. Mga kapatid, ang luma ay lipas na, ang bago ay narito na. Ang tanong ko sa inyo ay ito. Meron pa ba sa inyo na umaasa pa rin sa panlabas na anyo o hungkag na diwa ng makataong relihiyon? Alam niyo mga kapatid, kahit ang pagiging miyembro sa GCF ay hindi nakapagliligtas. Kung umaasa kayo na sa inyong pagsimba sa GCF tuwing linggo at sa inyong pagbibigay ng inyong ikapu at inyong kaloob, linggo-linggo, kung umaasa kayo na iyon ang magiging dahilan ng inyong kaligtasan, kayo po ay mapapahamak. Ang kaligtasan po ay ang pananampalataya lamang na ginawa na ni Jesus lahat ang kailangan gawin. Isang perfect life, isang sinless death. Dahil sa kanyang sinless death, nabayaran na niya ang lahat ng ating utang. Dahil sa kanyang perfect life, natupad na niya ang lahat ng hinihingi ng Diyos Ama. At kung ating pananampalatayanan ang nagawa na niya, tayo ay maliligtas. Huwag po tayong aasa sa pagpunta-punta natin dito sa GCF. Baka pagka kayo tinanong sa langit, bakit ka kailangan papasukin dito? Aba, regular akong attendee ng GCF, ha? Hindi lang yon, meron pa akong growth group. Baka sabihin ng Panginoon sa inyo, away from me, I do not know you. Kaya mga kapatid, kaya tayo nagdiriwang ngayong hapong ito ng Lord's Table. Ipinagdiriwang natin ang totoo ng ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi na tayo kailangang umasa pa sa relihiyon. Sasabihin ko sa inyong tahasan, walang ibang relihiyon na ang basihan ay ayon sa grasya ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya sa tagapagligtas. Walang ibang relihiyon na ganun. Ang biblical Christianity lang ang ganun. Ito ang bago. Ang luma ay wala na. Huwag na kayong mag-atubili na lumapit pa. Alam niyo mga kapatid, sa ating pong pagdiriwang ng Lord's Table, kung kayo ay hindi pa tumatanggap ng kaligtasan ng Panginoon na Kanyang iniaalok sa ating lahat, kung hindi niyo pa pinananampalatayanan na nagawa na niya lahat ang kailangan para tayo'y maligtas at hindi pa kayo nananampalataya sa Kanya, baliwala po ito. Kasi ito ay isang pag-aalala nung kaligtasan na yon. Kung wala pa kayo noon, baliwala po ito. Pero bakit naman di pa kayo lalapit? Ito na, inaalok na kayo ng Panginoon.
lumapit na kayo sa Kanya. Tanggapin nyo na ang Kanyang kaligtasan at sumama sa amin sa aming pagdiriwang ng Kanyang dakilang sakripisyo para sa bawat isa sa atin. Kung kayo ay tumanggap na sa Kanya, ngunit sa loob ng matagal na panahon ay nagre-rebelde sa Kanya, hindi gumagawa ng Kanyang kalooban, and you are in blatant disobedience to Him, kayo ay backslidden siguro, ganun ang tawag natin. Hindi rin kayo pwedeng mag-celebrate. Ano i-celebrate nyo? Di ba? Hindi kayo sumusunod sa Kanya, pero magse-celebrate kayo? Hindi angkop, di ba? Pero bakit nyo naman pipigilin ng sarili nyo? Dahil ano? Dahil lang sa pride nyo, ayaw nyo mag-sorry sa Kanya? Ganun hinihimok na niya kayo na manumbalik sa Kanya at tanggapin ang Kanyang kapatawaran. So habang tayo ay nasa isang personal silent prayer, yung iba sa inyo na hindi pa tumatanggap kay Jesus, lumapit na kayo sa Kanya. Humingi ng tawad sa Kanya at bigay na sa Kanya ang inyong buhay. Kung kayo ay naliligaw in rebellion, humingi na ng tawad sa ating Panginoon.